So tara guys, sama ko kayo. Naglalakad na ako na papunta ng aking trabaho. So ito yung daanan ko. So lahat ng mga ilaw dito nakabukas na kahit 7:10 na. 7, magsi 7:10 na siya. Pero bukas pa rin lahat. Kasi medyo madilim pa nga ito dahil nga malapit na yung winter dito. Medyo basa pa nga yung buhok ko kasi hindi ako nag-blower ng aking buhok. So nag-shower ako today kasi hindi naman ako everyday nag-shower guys. Kasi alam dito naglalagas yung buhok ko. So hindi ko lagi siyang winawash. Kasi doon yata nakukuha pagka yung naliligo ka. Sabi nila, doon sa mainit na tubig. Dito kasi hindi ka pwedeng maligo na hindi mainit ang tubig mo kasi Diyos ko, maninigas ka talaga. Hindi mo kayang maligo na walang mainit na tubig. So nag-shower ako today. Parang twice a week lang ako nag-shower ng buhok ko. Pero everyday ako nagwa-wash. Syempre hindi naman pwedeng hindi ka araw-araw magwa-wash. Yung buhok ko lang talaga, hindi ko siya nililigo everyday. Bukod na sa dry, naglalagas siya. Dito lang yung naglalagas nung nasa Pinas naman ako. Hindi naglalagas yung buhok ko. Tapos, hindi rin talaga ako naliligo nung nasa Pinas na mainit na tubig. Kasi ewan ko ba, pagka naliligo ako ng mainit na tubig, para akong nilalagnat kinabukasan. Parang yung singaw sa ulo ko. Wait, parang yung singaw ng init sa katawan ko. Parang hindi lumalabas. Ganun yata. Kaya hindi ako sanay na maligo ng mainit na tubig. May dala ulit akong pagkain galing sa isa kong trabaho kahapon. Convenient para sa akin ang aking trabaho ko dahil malapit lang sa aming bahay. Mga 5 to 6 minutes ay andito na ako. So tapos na yung aking 5 hours na duty dito sa una kong trabaho. Yung next ko naman ay pupunta na ako sa aking pangalawang trabaho. So doon naman, ang trabaho ko doon ay mahigit 4 hours, 4 hours at 25 minutes. Ganun yung aking trabaho. Ito, nag-aantay ako ng bus minsan kasi nalilate siya ng mga 10 minutes kaya nakaupo ako dito habang nag-aantay. Thank you. So nag-thank you lang ako doon sa bus na sinakyan ko kasi dito sa amin parang pa siya, libre pa siya dito. Oh, ano yan. Kasi bago pa lang yung bus dito sa area namin kaya minsan hindi na ako nagtatap kasi parang ini-introduce pa daw nila dito yung mga bus dahil bagong suburb lang itong tinitirhan namin. Kaya minsan nakakatipid na rin ako ng aking ng aking pamasahe. Sa pagkain naman hindi naman ako ganun katakaw sa pagkain kasi ang pagkain ko sa lunch ko nagluluto talaga ako ng pagkain ko sa bahay. Yung pagkain Pinoy kasi bihira lang ako nabili ng pagkain dito sa labas. Mas gusto ko kasi talaga yung naghihigop ng sabaw. Kung pwede nga lang maglaswa lagi araw-araw o araw-araw gagawin ko. Kaya lang wala yung mga gulay dito. Mahirap bilhin yung mga gulay na yung nasa probinsya. Lalong-lalo na yung saluyot, okra. May okra dito pero napakamahal ng per kilo. Doon na nga ako ni Neil sa aking trabaho dahil 4.5 hours lang ang aking duty today. Tingin ko nga ng bahay ay hinarvest ko ulit yung aking mga talong at mga cherry tomatoes dahil nasasayang lang kung hindi ko ha-harvestin, ibibigay ko sa aking kasamahan na Pinay. Man kasi ako laging nagsasalad, yung isa ko kasing kasamahan na Pinay lagi daw sila nagsasalad sa bahay. Ito namang sili na tanim ko, ako lang talaga ang nakakaubos nito kasi gusto ko lagi pag kumakain may maanghang, mayroon akong sausawa na maanghang, sili at saka kamatis. Na namin mag-dinner ay nilabas na ni Neil ang aming rubbish bin dahil bukas pick up day, Friday. So ito kinabukasan chinek ko kung empty na para ipinapasok ko kasi ito pagka empty na. So habang ako ipapasok ng trabaho ay namumulot ulit ako ng basura. Nga Friday wala akong pasok sa isa kong trabaho kaya diretso uwi ako at pagdating ng bahay naglaba kaagad ako kasi sabi ko kay Neil magdi-dinner kami pagka dumating siya galing ng trabaho niya. Kasi nung wala pa akong trabaho lagi akong nilalabas ni Neil, lagi niya ako niyayang kumain sa labas kasi alam niyang nabuburing ako sa bahay lang dahil hindi pa ako pwedeng magtrabaho noon. Dahil nga may trabaho na ako at kumikita na ako ng aking sariling pera, kaya ang sabi ko ako naman ang magtitreat sa kanya. Na lang talaga dito sa ibang bansa pagka naglaba ay easy na lang dahil pagkalabas ng washing machine, pag isinampay mo ilang minuto lang matutuyo na siya. So kahit gaano kadami ang trabaho mo sa bahay, lalo na yung paglalaba at paglilinis, hindi ka na ganun kapagod dahil nga high-tech na yung mga gamit nila. Uwi na nga kami ni Neil sa aming dinner, sabi ko una tayong mag-dinner bago tayo mag-shopping. Kaya kami mag-shopping ngayon dahil bukas may lakad kaming umaga dahil kasama
kasama namin yung kanyang pamangkin. Naglalakad kami, natatawa ako dahil sabi ko sa kanya gutom na ako dahil wala pa akong pananghalian dahil nireserve ko talaga ang aking tiyan para maggutom ako at masarap yung aking kakainin. Nga kami kumain sa Chips and Burgers dahil susubukan namin kung masarap ba ang kanilang pagkain dito dahil last time sa iba kami kumain so hindi namin nagustuhan. Ito yung order namin, yung isang buffalo, tig-isa kaming order. So ang laki pala kaya hindi ko naubos. Si Neil hingal na hingal habang inuubos niya yung kanyang buffalo na burgers. Take out ko na lang yung hindi ko naubos kasi sabi ko babaunin ko bukas sa aking trabaho. Dahil nga paggabi na ay umuwi na kami pagkatapos ng aming shopping. That's it for today's video. Thank you for watching. Bye!